Hi everyone! Guess ko anong ginagawa ko ngayon dito. Siyempre, andito na naman tayo para mag-react sa paborito nating palabas. Number 1 na daytime teleserye pa rin sa buong Pilipinas, ang Abot Kamay na Pangarap. Daytime po. So, syempre, nasa 329 episode na tayo. So, bago tayo magsimula sa mismong palabas, recap po muna tayo ng nangyari from previous episode. At gaya ng alam na natin, recuperating pa rin si Carlos sa ospital pagkatapos niyang mabaril nung assassin ni Moira kasi nga itinatago nila yung katotohanan tungkol sa totoong relasyon ni RJ kay Zoe na ang totoong tatay ay si Carlos. Pilit nila itong tinatago ni Moira kasi sasabog na masisira sila. Mawawalan sila ng karapatan kay RJ sa ospital, sa lahat. So, kaso yung itinatago nilang kasinungalingan nila ay nandun pala may ebidensya sa lumang cellphone ni RJ. Bago siya magka-amnesia, nalaman na pala niya yun. Gumawa siya ng video. At alam din ni RJ na si Moira yung nagtangkang magpapatay sa kanya, ang nagtangkang pumatay sa kanya noon kaya siya na-aksidente. Kinonfess nila yun sa video before siya magkaroon ng amnesia. So, eto ngayon, pag uwi ni RJ, nahuli niya na may 1 million na wini-withdraw si Moira. Mom's planning to extend the ER sa Apex. Matagal ko na rin kasing sinasabi sa kanya na medyo masikip na sa ER eh. Di ba, Mommy? So, syempre, pambayad sana yun dun sa blackmailer na si Boggs. So, syempre hindi maamin ito mag-ina. So, gumawa na naman sila ng kasinungalingan. Pinagtakpan na naman ni Zoe yung nanay niyang bruha. Kung para saan yung 1 million na wini-withdraw nabanggit na i-withdraw ni Moira na pera, 1 million cash. Yun yung hinihingi ng blackmailer sa phone. Oo, Robert, pasensya na at hindi kita na-inform. Saan ka pa galing? Pinuntahan ko si Ana. Hinanap ko sa kanya yung phone ko. Pero wala na pala sa kanya yung phone. Dad, don't bother looking for that old phone na. Hindi makakatuloy yun sa pag-improve ng memory mo. And, alam mo, baka ma-pressure ka pa trying to remember things na nandun sa phone. Dad, alam mo, as long as you're okay, you're healthy, that's all that matters. Dinidiscourage yung tatay niya doon sa cellphone kasi alam niyang malilintikan silang mag-ina. And if you need anything naman, nandito kami ni Mommy for you. I don't know. There might be something in there that I need to uncover. Evidence, maybe. Evidence? Robert, you're just giving yourself more things to think about. Remember, you're recovering right now. Baka you need a vacation. Expression ni Robert, ni RJ kay Moira pag nagpapaliwanag, parang blah 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 blah, parang hindi naman siya naniniwala kasi alam niya all lies lahat ng pinagsasabi ni Moira sa buhay niya. Gusto mo, let's take this weekend off. Don't waste any more time on things that are just a figment of your imagination. I need a drink. The more she talks, the more Robert gets suspicious to her. This is your fault. Bakit mo pa sinabi sa daddy mo na kay-anan yung cellphone? Si Zoe wala nang magawa kundi umirap na lang sa pinagsasabi ng nanay yung impacta. Ano kaya ebidensya yun? Hindi rin po namin alam na eh.
Kahit nga po si tatay, wala po siyang maalala na meron po siyang ginawang video. Hindi kaya may kinalaman si Moira sa ebidensya niya? Malamang. Tungkol saan nga yung ebidensya na yun? Hindi ko alam, pero kasi malakas talaga yung kutob ko na kay Moira yan eh. May kinalaman siya dyan eh. Eh, sabi po ni Aling Aida, selfie video daw po yun. Eh, ano naman po kayo sasabihin na tatay sa video? Ano po kayang laman yun? Ah! Hindi kayo naghabili ng tatay mo? Parang ano, last will and testament, baka kasi akala niya mamamatay na siya ng oras na yun eh. Bibigyan ka ng pamana ng tatay mo. Ako na, pag nangyari yun na, ang yaman-yaman mo na talaga. Ninang, bakit naman po gagawin ni tatay yun? Eh, wala naman po siyang terminal na sakit. At diba, sabi po ni Aling Aida, evidence daw po yung video. Oo nga naman. Bakit nga naman? Magkaiba yung evidence sa pamana. Diba? Tama si Annalyn. Matalino talaga itong batang to. Alam mo kayo, puro lang kayo haka-haka. Matutuldukan lang natin ang lahat ng ito kapag makuha na natin yung cellphone ng tatay mo. Joseph, di ba may number ka ni Boss? Uy, Tol. Sa likod na pala ipapalabas yung Sparkle You. Ako, May promo aabangan pala. at papanoorin ko yan kasi trip na trip ko yan si Roxy Smith eh. Ang tanong, type ka ba niya? Eh, pang Gen Z lang to eh. Tanda-tanda mo na, Kuya Bugs. Umayos nga, bagets pa to no? Grabe makatanda ah. Malis ka na! Wisit to. Hello? Hello, Boggs? Sino to? Si Lineto, yung kaibigan ni Josa. Oh, ano kailangan mo? Pwede kayang makuha na namin yung cellphone? Kahit bayaran na lang namin. Oh, sige, sure. Ibibigay ko sa halagang 1.5 milyon. Lahat 1.5 million. Laking pera. Yung hinihingi niya kay Moira, 1 million lang. Pagdating kay Lynette, 1.5 million. Ano siya sa highest bidder no? Ano? 1.5 million? Hype ka talaga, Bogs! Ang walang niya ka! Boggs, ang laki naman nun, 1.5. Patan ko lang yung laman ng cellphone na to. Alam mo bang makakasira sa mag-asawang tanyag ang laman na to? Pero, makakabuti doon sa Annalyn. Boggs, pwede bang sabihin mo na lang sa amin kung ano bang laman ng cellphone? Money down muna. At malalaman nyo lahat ng laman nito. Anong money down? Gago ka talaga! Boggs, kasi parang masyado namang malaki yung 1.5. Wala akong ganun kalaking pera. Saan naman ako kukuha nun? Ba't di ka umigay, Doc RJ? Mayaman yun ah. Sigurado ako, sisiw lang sa kanya yung 1.5 million. Kapalit ng cellphone na to, kapalit ng lahat ng di niya maalala. What? Tama naman siya. Malaking, very valuable yung laman na yung information na nasa cellphone. Boggs, alam ko naman na mabuti kang tao. Hindi lang naman to puro pera, hindi ba? At saka, aanhin mo yung pera kung mali naman yung ginagawa mo. Pera-pera ng labanan ngayon. Nabibili yung kaligayahan. Kaya kung gusto nyong lumigaya, bilhin nyo na tong cellphone sa presyo na gusto ko. Wala ka ba talagang konsensya, ha? Eto, may pagkakataon ka na para magbago. Ano ka ba? Wala. Hindi mo pwede ipambili yung konsensya sa tindahan. Kailangan ko rin ng pera. Kaya take it or leave it. Take it kami! Bibigay namin 1.5 million. Saan tayo magkikita? Josa, si Lynette lang ang magdadala ng pera. Wala nang iba. Oo na, sige na. Sabihin mo na sa amin. Text mo na kagad ngayon na. Walang niya ka talaga. Gago ka talaga, Bogs, ha? At huwag kayong magkamali na tumawag ng pulis.
Pag ginawa niyo yun, hindi niyo na ako makikita. Ang pera! Galit si Josa. Alam naman yung bahay niya. Pag pinuntahan siya dyan, kilala siya nung dalawa eh. Kilala siya ni Josa pala. Nay, pagkakatiwalaan pa ba talaga natin yung taong yan? Paano kung wala naman pala talagang laman yung cellphone? Kung niloloko niya lang tayo? Ano mo, mukha naman nagsasabi siya na totoo? Kasi parang kilalang kilala ka niya. Hindi ka naman kilala nun. Alam niyo kung saan ako naiintriga? Doon sa sinasabi niyang makakabuti daw ito para kay Annalyn. Ano ba yan? Alam mo, malalaman lang natin ang sagot sa mga tanong natin kapag nakuha na natin ang cellphone. Ang tanong, saan tayo kukuha ng 1.5 million? Yun lang. Ang laking pera niya. Abot kamay. At naniwala naman kayo sa mga sinasabi ng box na yun. Eh, paano kung totoo? Paano kung meron ng importanteng laman yung cellphone na yun? Lynette, nagkalat ng mga manloloko dito sa atin. Mukhang nag-search pa nga, oh. Nabanggit niya pa si Annalyn. Alam niya yung witness mo. Eh, Carlos, paano nga kung totoo? Paano kung totoo nga yung sinasabi ni Boggs? Eh, paano naman kung niloloko lang pala kayo? Willing ba kayo maglabas ng 1.5 million? Lynette, napakalaking halaga nun. Carlos, hindi ko alam kung maiintindihan mo ako. Pero malakas talaga yung kutob ko eh. Na meron ng importanteng ebidensya yung laman ng cellphone na yun na makakapagturo kay Moira. Kaya interesado ka dahil tungkol kay RJ. Carlos, walang May kinalaman kaya si Carlos dun sa attempt sa buhay ni RJ? Hindi ko alam. nalaman si RJ dito. Ang sabi kasi ni Boggs na meron tong importanteng laman yung cellphone na yun na makakatulong kay Annalyn. Yun ang gusto kong malaman. Doon ako interesado. Josa, sigurado ka ba sa sinasabi ni Boggs? Naniniwala ka ba sa kanya? Alam mo, Lynette, mukha naman nagsasabi ng totoo yung si Boggs. Pero, sasayang talaga tayo ng 1.5 million. Ang laki ng halaga na yun. Hoy, Lynette, kilala kita, ha? Nakalata niya agad. Kanina lang eh, game na game ka sa plano natin eh. Bakit ngayon parang nag-iiba na yung plano mo? Ba't parang umaatras ka na? Nakausap ko kasi si Carlos kanina. Ang sabi niya, ipapano daw kung niloloko lang tayo ni Boss. Anak, ano sa tingin mo? Sa tingin ko po, Nay, hindi niyo naman po pwedeng deadmahin po si Doc Carlos eh. Kaya nga ako napapaisip eh. Kasi, alam mo yun, parang iba kasi talaga yung kutob ko eh. Parang meron eh. Nay, kung ayaw niyo pong ituloy, naintindihan ko po kayo, ha? Ayoko rin naman po na mag-away po kayo ni Doc Carlos. Nakasambay naman talaga nitong bata ng to. Naisip pa rin niya si Carlos tsaka yung nanay niya, yung relasyon mas pwedeng masira. At ako din, no? Kahit na malakas talaga yung kutob ko na nagsasabi ng totoo si Boggs, pero kung ang kapalit naman eh, masasira ang relasyon niya ni Doc Carlos, eh wag na lang! May 1.5 million pa tayo. Pero Nay, kung gusto mo man po ituloy, may nakausap na po ako. Tutulong po siya sa atin.
Sino? Si RJ. Sabi ko na nga. Mga tinginan na yun eh. Lynette, Arjun, dala ko na ang pera. 1.5 million. Magtatapon ka talaga ng 1.5 million? Eh, hindi pa naman tayo sigurado kay boss. Pera ng to, Lynette. Kailangan ko malaman ng totoo. Sa isang katulad ko na nawawalan ng memory, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko malaman ng totoo. This may be against Zoe and Moira. But I need to know the truth. Ganda ng script. Ganda ng dialogue. Ang galing ng writer. Ayun na. Ito na tayo. So, yun. Maganda nga yung pagkakasulat ng asawa sa iyo. Magandang pagkakasulat ng script. Dun sa Excel na yun. So, tuloy tayo. Hello? O ano? Ready ka na ba? Oo, nasa akin na yung pera. Saan tayo magkikita? Anong oras? Chill ka lang, madam. Dino-double cross niya talaga. Easy. Ako ang magdidesisyon kung saan at kung anong oras. May iba ka pa bang kausap? Of course, ikaw lang. Huwag kang magsusumbong sa pulis, ha? Sa oras na gawin mo yun, mamaya-maya lang, ilalabas ko sa internet itong video na to. Oo, ako lang mag-isa, wala akong kasama. Ma'am, ano? Sasamahan kita. No, Zoe, kaya ko to. Mommy, you're dealing with a criminal. That's not safe. And he doesn't know that he's dealing with me. Lagot siya kapag niloko niya ako. Pasamaan na lang sila. Ayan na, nag-text na siya. Makikipagkita na siya. JJ ang name niya. I have to prepare. Ang suspenseful naman itong situation na to. Tutulungan mo ba ako, Lynette? Alam ko may mga hinalang kayo. Sa ikakatahimik ng lahat, tapusin na natin to. Let's get that phone. Ano mang laman nun, handa kong harapin. Please, Lynette. Tulungan mo ako. Tara! Ganda ng scoring. Pagpa-suspense. Dramatic suspense ang dating. Importante kasi yun. Ano na? Ala! Walang dapat makakilala sa akin. Bagong look na Mahirap naman na. May excuse siya to wear another wig, another look. At naka-shades pa talaga para hindi siya makilala. And this is... Ala, pinagsabay talaga sila. Ang gara. Kaya lang, bakit kailangan mag-disguise ng bongga ni Lynette? Wala naman siyang itinatago, di ba? Unlike si Moira, naka-scarf at shades pa siya. But it adds to the suspense.
Ganda-ganda ng eksena. Pareho silang nandun. Parehong naka-shades, naka-outfitan na parang may tinataguan. Galing. Kuya? Bakit mo ka pinatawag? Ilak mo yung pinto. Ano ang laman ng lumang cellphone ni RJ? Teka. Paano mo nalaman? Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang laman ng cellphone ni RJ? Zoe! Kakabi mo rito. Ano ang laman ng cellphone? Ay, nako. Zoe. Nandun yung sikreto natin. Ano? May iba pang nakakaalam. Hindi lang si Doc Nindon. Eh kung ako kasi aamin na lang ako, Carlos, para di ka na mapahamak kay Lynn. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito, ha? Magkakape. Bored na kasi ako sa bahay. Eh ikaw, ano ginagawa mo dito? Sino na naman kayang masamang tao ang inimit mo dito? That is none of your concern. Eh ikaw, sino namang doktor ang kakabitin mo? Ganda ng palitan ng dialogue. Kaya pala ito yung nasa trailer. Ito yung pinakamagandang quotable quote nila for the day, for this episode. Kagaya mo din, it's none of your concern. It's none of your concern. In real life, parang it's ridiculous. Pero here, ang ganda. Nakakapagpatas ng excitement ng audience. Ba't kaya siya nandito? Ano kaya ginagawa ng impactang yan dito? At nakawig pa. Ang gara. Pati yung thoughts nila nakakatawa. Ang galing. Pati outfitan nila eh. Hello, Nay. Kamusta ka po dyan? Anak, nandito din si Moira. Po? Ano pong ginagawa niya dyan? Hindi ko nga alam kung anong ginagawa niya dito eh. Ang ganda ng acting. Inimit din niya si Bobs dito. Nay, mag-iingat ka po dyan, ha? Alam mo naman po yung mga kayang gawin ni Ma'am Moira. Huwag ako talagang double cross niyang box na yan, ha? Malaking halaga to. Nay, huwag na po kayong tumuloy. Kinakabahan po ako para sa'yo, eh. Oh, anak. Ngayon pa ba ako aatras? Eh, syempre, diba, kailangan natin makuha yung cellphone. Kailangan pagbayaran ni Moira yung ginawa niya. Ang ganda. Ang ganda pa di pag-usap ni Lynn. Diba? Nay, basta kapag iba na po yung kutob po ninyo, umalis ka na po dyan. Hindi na po importante sa akin kung ano po yung laman ng cellphone na yon. Mas importante po sa akin na safe ka, okay? Oo, anak. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Salamat, anak, ha? Love you. Mag-ingat ka po na yan. Nakapag-ailalim pa talaga sa Love you. good mother-daughter relationship kasi sila. Tamang hinala, alam mo. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Sobrang tapang naman masyado na. Dati iyak lang ng iyak. Waiter, pwede ka makainin ng menu? Ito po. Ay,
talaga nila, nakaka-suspense eh. Mga tamang praning na tinginan eh. Tatawag kay Zoe ta. Susumbong. Hello, Zoe. Alam mo ba, nandito rin si Lynette. Sigurado ako inaabangan din niya yung cellphone ng daddy mo. Well, she's going to be disappointed that sa atin mapupunta yung cellphone niya. No doubt about it, Mom. Tita Lynette is also after Dad's old phone. Hindi nila pwedeng makuha yun. Kundi lagot tayong dalawa. Mom, make sure na sa atin mapupunta yun, ha? Mas matalino ka naman kay Tita Lynette, diba? So please, huwag ka magpapatalo. Don't worry, nakahanda ako. Kapag hindi ko na kaya, meron akong respect na titira dyan sa legend Lynette na yan. She shouldn't be challenging me. Baka siya na yung paglamayan mamayang gabi. Mom, Yung killer instinct niya talaga. don't do anything stupid. Pwede ba? Sorry, Zoe. Pero pag ako nagipit, alam mo naman kung sino kakapit. Mabuti nang si Lynette ang paglamayan kaysa naman tayong dalawa. O, sige na, sige na. Ano siya na problema sa ganun. Sinabi yung killer. Ito na po yung order niyo. Salamat po. Yan na siguro si Bogs. Hello? Hello. Si Bogs to. Pumunta ka sa kitchen ng restaurant na to. Kamaingay ah. Ayan na. Nakaka-suspense. Ano kayong mangyayari? Sa kitchen? Doon tayo magkita. Doon ko ibibigay itong cellphone. Hello? 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 Pare, 10 minutes lang. Sigurado ka? Sige. Ayos Ako na ako. bahala sa'yo. Sige na. Bahala ka na dito. Pero parang hindi siya kumontak kay ano eh. Hindi siya kumontak kay Moira. Ikaw ang magpapasama sa kanya. Kakatakot talaga. Sinampal niya. Sinampal niya yung sa hired killer ni Moira. Ikaw! Huwag mo kong sagarin. Doktora Tanyag? Kumalma kayo. Hindi maaano si Lynette. Kasi unang-una, public place yun. Lola, kaya po ako kinakabahan kasi si Ma'am Moira andun po sa restaurant kung nasan si nanay. Hala. Sige, paano hindi kakabahan yun? Hello? Listen to me. Si Daddy, nag-withdraw ng 1.5 million dahil ibibigay niya dun sa taong nakakuha ng phone niya. What? 1.5 million? Kaya nandyan ngayon si Tita Lynette dahil siya yung magbibigay ng pera at siya yung kukuha ng telepono. Hindi pwede to. Hindi maaaring mapunta kay Lynette yung cellphone na yan. Yan ang cellphone ni RJ Tanyag. Annalyn, anak. Naalala ko na ang lahat na nangyari. Si Moira. Ay, masasabi kaya niya. Masasabi kaya niya. Naku, nakaka-suspense talaga. Nakakakawa. Ang ganda ng episode ng Uli ngayon.
pati yung abangan. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Napi-play up talaga ng maayos yung mga situation dito sa show na to. Ay, tumatagal talaga. Ang ganda. So, yun. At, very satisfying talaga. Ito yung mga episode na ang sarap panoorin. Ang ganda ng pakasulat, ang ganda ng pakadirect, kahit na alam mo na yung mga characters na yan, kilala mo na. So, it adds, may mga bago ka pa rin makikita every now and then. So, laging may bago pa rin. They have something new to offer to us as audience. So, yun, ganda. So, anyway, kaya sabi ko, sa limang nire-review na tapos na yung Abat Kamay na Pangarap. Natapos na yung Royal Blood. And then, I decided na i-retain na lang muna. Mag-retain na lang muna ako isa sa araw, isa sa hapon. And ask ko na lang muna kayo kung ano pa yung gusto ninyong i-review natin together. Just let me know. Mag-comment lang po kayo sa comment section sa ibaba nitong ng video natin para yun ang aanihin ko. Doon ako magko-concentrate ulit. So, concentrated muna tayo sa Abot na Kamay na Pangarap tsaka sa gusto ko rin kasing maging sino ka man. And the rest, gusto ko kayo na yung magsabi sa akin na yun ang preference yun na i-review ko. So, yun lang muna. I hope to see you soon, to hear from you soon. And please, salamat pala din sa mga nagsusubscribe sa akin. Meron pa isa-isa. Sana by pretty soon makabuo ako ng 1,000 subscribers para naman mas ramdam ko yung natin, pakikipagkwentuhan ko sa inyong lahat. Yun lang, maraming salamat. Yung name pala ng channel ko is Pan-North TV, hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. It's Pan-North TV. Yun lang. Bye-bye!